Hello, good morning! Good morning mga kakwentuhan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating pong kwentuhang pangkalusugan. Tayo po ay nasa day 4 na ng ating 12 days before Christmas na low carb tips and guides. Ayan. Kaya naman, excited na naman ako. Excited na ba kayo sa bagong matututunan ninyo ngayong araw na to patungkol sa paglulokad, mga tips, guides, mga dahilan, mga gano'n. Marami tayong pag-uusapan ngayong araw na 'to. And welcome po sa inyong lahat diyan. Kumusta po kayo? Kumusta po? At pwede pong magtanong ha, 'pag may tanong kayo. Pero later niyo na po, i-reserve niyo yung mga tanong ninyong 'yan kasi magdi-discuss muna po si Ate Mabs ng konting mga dahilan. Kasi gusto ko yung ating mga pag-uusapan ay napapanahon. Napapanahon. Kasi po, nag-ano na tayo ng 3 days na, no? Nakatatlong araw na tayo para sa ating 12 days na before Christmas tips and guides. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung patungkol sa mga bumibigay, nag-give up ng mga low carbers. Ayan. Kasi marami na akong, kaya nga po ako nagbalik ulit sa pagla-live dito sa ating low carb. Sa mga hindi nakakilala, ako pong inyong Ate Mabs, na isang low carb stroke survival. Ay medyo matagal akong walang kwentuhang pangkalusugan. Dahil nga po sa tayo ay na busy and at the same time, parang, alam mo yun, parang sabi ko, magpo-post-post na lang ako. Kaya lang kulang kung post lang. Hindi ako makapag-explain pag nagpo-post lang. So ngayon, sabi ko, magbalik tayo sa pagla-live. And lately lang, no, meron ako nabalitaan na isang matagal lang naglo-low carb bigla daw tumigil. So, parang ang sarap pag-usapan yan, no? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tumitigil ang isang low carber sa paglo-low carb? So, yan po ang ating topic ngayon. But before that, mag-share muna po ako. Ayan, kasi hindi na sanay no ang mga followers natin na nagla-live ako every morning ng 10 AM sa Kwentuhang Pangkalusugan. Kaya naman magsi-share tayo ngayon. Share natin 'to para yan tayo ay hindi na ako marunong mag-share. Paano ba 'yun? Ito. Yan, share tayo. Share lang po ako saglit ha. Kumusta po kayo mga ka-low carbs ko dyan? Ayan, kumusta po? Kumusta? I hope na mapanood po ninyo ang ating ah live na ito. Share lang po ako habang hinihintay natin ang ating mga taga-subaybay. So, i-reserve nyo po yung mga questions ninyo at mamaya may Q&A tayo. Libre po magtanong ha, pero magdi-discuss muna po ako. Ayan. Sige po, share lang po tayo ng mabilis. Yan, habang hinihintay natin ang iba nating mga kaibigan dyan, kakwentuhan, ka-stroke, at ka-low carbs ay mag-share lang po ako. Para masarap yung kwentuhan natin. Masarap pag marami tayong kakwentuhan. Diba? Hindi pa natin makakapag ano. Okay. Yan. So, share lang po ako. Mabilis lang to. Share, share, share. Share natin. Maganda po yung pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin ngayon kasi it's all about
reasons, no, kung bakit nag-give up o tumitigil sa paglo-low carb ang mga low carbers na. So, nakakalungkot po yun, pero talagang nangyayari yan. Sige po, share lang ako saglit. Ano po bang inyong meal for the day? Ako po nagkakape ngayon, coffee with butter, unsalted. Yan. Yes, yes. Sige po, mag-share lang ako ng mabilis na mabilis. Habang hinihintay ko po kayo. Live na po tayo. Yan, sige po. So again, good morning, no? Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa ating kwentuhang pangkalusugan. Dito po sa Ate Mavs TV. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan. So maganda po ang ating pag-uusapan ngayon because we are on our 4th day para sa ating 12 days before Christmas low carb tips and guides. Ayan. So, kanina nga po pinag-uusapan natin, no? Marami na po akong nababalita ang mga tao na tumitigil na talaga sa paglo-low carb. And tandaan natin, hindi po tayo nag-iisa dyan. Maraming nagsimula, pero konti ang nagpapatuloy. At yun ang isang bagay na nakakalungkot. Marami talaga nag-start, pero hindi nakakasustain, hindi nakakapagpatuloy. At yun ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Yun, di ba? Kasi tao lang tayo. Talagang minsan may kahinaan tayo at may mga bagay na nagagawa natin na parang gusto natin pero hindi na natin kayang gawin at ipagpatuloy pa. So, ito ang tanong. Bakit nga ba tumitigil ang low carber sa paglo-low carb? Ulitin natin, bakit tumitigil ang mga low carber na sa paglo-low carb? Bibigyan ko po kayo ng 8 reasons kung bakit. Ito ay ilan sa mga katotohanan, no? Kung bakit nga ba tumitigil ang mga tao sa pag-low carb. So, number 1. So, be ready with your pen and paper. Pero, mamaya naman, ipopost din natin yan. Okay? So, number 1 na dahilan kung bakit ang tao ay tumitigil, no? Sa pag-low carb. Kahit sila ay low carber na, is because ginawang diet, hindi lifestyle ang pag-low carb. Yan. Number 1, ginawang diet, hindi lifestyle ang pag-low carb. At alam naman natin na ang pag-low carb ay isang lifestyle. Hindi po ito basta diet na tulad ng iba. Okay? So kapag iniisip na pansamantala lang ang low carb, madali talagang bumitaw kapag mahirap na. Ang low carb ay marathon, hindi sprint. Okay? Hindi ito yung, kumbaga, marathon to, mahaba ang lakbayin nito. Hindi po ito yung pag sinimulan mo ngayon, tapos medyo nahirapan ka, ay ayoko na, titigil na ako. Or, yung minsan naman, yung iba, pagka naglo-low carb na, tapos medyo iniisip na, diet lang naman to eh. So, after ko makuha yung gusto ko, pumayat na ako, gumanda na yung laboratory results ko, maganda na ang katawan ko, ayoko na, balik na ako sa dati. So, hindi po ganun na, kailangan ayusin natin yung mindset natin. Pagdating sa tamang pag-low carb, mahalaga po yan. This is a marathon, not a sprint. Kumbaga ay malayo ang lakbayin nito. Ako nga po, talagang sabi ko, lifetime na to. Ito na talaga. Kasi ang dami ko nakitang magandang resulta sa katawan ko dito at ang laki ng naitulong nito sa aking pag-recover sa aking stroke, natanggal ang mga maintenance ko at magaang ang katawan ko. Number 2, kaya nag-give up
ang mga low carbers sa paglo-low carb. Number 2, kulang sa kain. Kaya laging gutom. Siyempre, pag lagi kang gutom, gusto mo kumain ng kumain, nagkikrave ka lagi. Kapag kaganon tayo, ibig sabihin may mali. Marami ang sumusuko dahil mali ang paraan. Yon. Isa po talaga yun na minsan hindi natin matanggap eh. Kaya ako susuko kasi mali yung paraang ginawa ko. And kulang sa taba at protina ang kinakain, kaya laging gutom. Alam niyo po ba, kapag tama ang protina mo at ang iyong healthy fats na kinakain dito bilang sa paglo-low carb mo, ay panigurado ako hindi ka gugutumin. At hindi kasalanan ng low carb yan. Kulang lang sa tamang kaalaman. Ako po, nung first year ko pa lang, yung unang attempt kong mag-low carb, mali ang ginawa ko. Pero hindi naging dahilan yung mali kong ginawa para hindi ako magpatuloy. Sa totoo lang, doon sa mga talagang nakakakilala sa akin, nag-low carb po ako nang hindi ko talaga inaral. Ginaya ko lang, sinunod ko lang, yung mga nakikita ko, naririnig ko, napapanood ko. Nang hindi ko naman naiintindihan ano nga ba low carb. At ang babaw-babaw ng dahilan ko nun, gusto ko lang pumayat. Yun lang. Tapos nung pumapayat na ako, hala, akala ko diet lang to eh. E di nagpabaya na ako. Bumalik na ako, nag-cheat na ako. At yun, doon nangyari yung aking pagka-stroke. Pero good news, kasi kahit papano, nakapag-low carb naman ako. Kaya nung inatake ako ng stroke, hindi ganun kalala. Hindi pumutok ang ugat ko at hindi ganun katindi ang naging case ko na hindi ko na kailangang ma-ICU, na mga ganung bagay. And ang bilis ng recovery ko, why? Kasi instead na tumigil ako, dahil sa totoo lang ng time na pwede akong mainis eh, ba't ganun, nag-low carb na nga, tapos eto, na-stroke pa, diba? Pero hindi po ako tumigil. Ako ay nagpatuloy. Nagpa-consult pa ako, nagpagabay pa ako sa doctor, na low carb doctor, si Dr. Bry. At totoo po, nung bumalik ako, nagseryoso, nag-strict low carb ako, through the help of Dr. Bry, and of course, by the grace of God, ay talagang gumanda po ng ganong kabilis yung aking katawan, nag-recover ako agad, naigalaw ko agad yung mga paa ko, kamay ko, nailakad ko, nakatayo ako. Although hindi ganon talagang, dumaan din ako sa proseso kasi paralyzed po ako lahat ng katawan. Kaya, sabi ko nga, choice talaga yung pagtigil. At hindi ko piniling tumigil. Kasi sabi ko, kung titigil ako, baka hindi lang ito abutin ko, mas lumala pa ako. Kaya nagpatuloy ako. At totoo naman po, I praise God kasi ito ko ngayon sa harapan nyo. Diba? At nakakapagbiyahe na ako. Nakarating na nga ako kala Ate Ella. Hello, Ate Ella. Nakarating na ako sa Kalamba. Diba? So wala na imposible dahil napakabuti ng Diyos natin. Binigay na wisdom ng Lord sa akin ang low carb. Kaya hindi ko to bibitawan. So, importante po, aralin natin to. Kasi pag alam mo, ang tamang requirements ng proteins intake everyday, ay hindi ka gugutumin. Kaya lang naman tayo tumitigil kasi pag nagutom tayo, naiinis tayo, no? Dahil hindi tayo sanay nang nagugutom eh. Diba? Kasi kaya nga feeling ng iba, ginugutom daw namin ang aming mga sarili as a low carber. Naku, never po kaming nagutom. Hindi po namin ginugutom ang aming sarili. Promise. Kami nga po kain ng kain eh. Basta low carb food ang kakainin mo, ha? Wala po kaming pag nagutom di kumain, di ba? Pag busog tumigil, ganun po kami sa paglo-low carb. Kaya, ang importante, alam mo kung ano yung iyong net carb allowance, alam mo kung ano yung iyong protein requirements, alam mo kung tama na yung nakain mong fats kasi busog ka na, kasi because of the satiety, di ba, hormones na nandyan sa katawan natin na pag kumakain tayo ng healthy fats ay nabubusog tayo kagad. Yung mga simpleng ganun. Tapos na dapat pala nag-electrolytes ako dahil nagsisimula pa lang ako para maiwasan ang discomfort. Kasi ang tao pag may discomfort na ayaw na eh. Diba? Ayoko na. Kahit nga minsan matagal na yung naglo-low carb tapos bigla nagka-discomfort, ayaw na eh. Diba? Aralin natin, alamin. Kasi ako po, hindi naman ako perfect na nag-low carb, wala na ako naramdaman eh. Meron. Pero hindi yung dahilan para tumigil ako.
inaalam ko bakit ako may discomfort. Inaalam ko bakit nangyayari yun. Para alam ko yung sagot. Pag alam mo yung sagot, kaya pala. So, hindi ka titigil. Tama po ba? Napakahalaga ng kaalaman. Kasi ang iba, pagka merong ganitong pagbabago sa kanila, ayaw man lang aralin. Ayoko nyo, may requirements pa. Okay na ako, hindi lang kumain ng kanin, pwede na. Hindi po ganun yun. Diba? Kasi pinag-uusapan natin ay katawan natin. At ito ay may organs, may system, diba? Na mag-a-adjust talaga yan kapag hindi po natin nagawa ng tama yung paglo-low carb natin. Natural, dati hindi ka naman ganun, tapos ngayon ganyan ka na, magre-react talaga yung katawan mo. Aralin mo, bakit nagre-react? Bakit may ganun? Bakit ganito? Diba? Kagaya nung, ba't ako nahilo, Ate Mabs? Bakit nangihina yung tuhod ko? Bakit nanginginig ako? Bakit sumakit ang ulo ko? Bakit nag-leg cramps ako? Bakit nag-palpitate ako? Kasi baka kulang ka sa, o baka nagkaroon ka na ng electrolytes imbalance. Ano yung electrolyte imbalance? Di ko alam yun. Ilang buwan ka na bang naglo-low carb? Mag-iisang taon na ako eh. Mag-iisang taon, di mo ba alam ang electrolytes? Di ba? Yung mga ganong bang bagay. Minsan may mga ano tayo, yung anong tawag dito, hindi natin nabibigyan ng pansin. Akala natin, baliwala yun. Hindi po ganun ang paglo-low carb. Kaya, hindi ito diet, this is a lifestyle. So, siguraduhin mo na tama ang protein requirements mo, tama ang pagkain na kakain mo, para nang sa ganon, hindi ka gutumin. Para hindi maging issue yung cravings sa'yo. At dapat mahit mo yung maging fat adapted ka. Para nang sa ganon, hindi mo na po problemahin ang gutom. Kasi kami po hindi uso sa amin yung gutom. 'Di ba? Kasi tumatagal kami, 20 hours, walang kain, 'di ba? Pero malakas kami. Hindi kami nagki-crave. Kasi wala kaming, dahilan para mag-crave. Dahil sapat yung aming nakakain. Number 3, kaya, ano pang dahilan kung bakit sumusuko ang mga tao sa paglo-low carb? Number 3, pressure ng pamilya at ng kapaligiran. Naku, yan ay talagang totoong-totoo. Kasi isang tikim lang ang madalas sumisira sa consistency. Isang tikim lang, di ba? Minsan na-pressure ka sa mga tao sa paligid mo, sa loob ng bahay nyo kasi bakit? Ikaw lang naglo-low carb eh. Di man kayo sa pamilya, 4 di naglo-low carb, ikaw lang naglo-low carb, aba, hindi madali yun. Kasi iba yung kinakain mo sa kanila. Iba yung way of eating mo. Iba yung panimpla mo. Iba yung luto mo. Di ba? So talagang medyo may pressure ng konti yun. At dahil sa pressure, napapatikim tayo, konti lang naman. Sasabihin siya, ano ka ba? Masyado kang seryoso ginagawa mo. Konting tikim lang, tumikim ka niyan. Di ba? Biginan niya na ako ng mga kasama ko sa bahay before. Tikman mo lang. Alam niyo po ba yung paunti-unting tikim? Ay yun yung lalong nagpapahirap sa'yo at nagkakaroon ka, nawawala yung consistency na nauuwi talaga sa pagtigil sa paglulokal. Promise. Totoo yan. Kaya ako talaga, nung after ko ma-stroke, totally ayoko na. Talagang sabi ko, strict na ako. Kasi po, before ako ma-stroke, tikim-tikim din ako eh. Nag-umpisa sa tikim-tikim hanggang sa, ayun, nako, naparami na. Kasi nag-crave ka na eh. Parang hinihingi na ng katawan mo eh. Dahil binabalik mo yung katawan mo sa dati. So, yun, napakain na naman ako ng mga spaghetti, napakain akong pasta, yung mga pansit, biko, kumain pa ako niyan. Kumain pa ako ng, anong tawag dito, yung mga, uminom pa ako ng mga milk tea, yan, ako, ang dami. So, doon talaga, grabe, nagkaroon ulit ng inflammation, nag-spike ulit ang insulin ko, kaya na-stroke, di ba? Ang kulit no? So sabi nga, mahirap tumayo mag-isa. Kapag lahat sa paligid mo, iba ang ginagawa sa ginagawa mo. Totoo po yan. Pati mga kapitbahay mo nga di ba, nagre-react. Lalo na pag umattend ka ng isang reunion, handaan, lalo ngayon magpapasko, no? Yung mga taong hindi pa alam na low carb ka, biglang nakita, ay, ba't ganyan ka lang kumain ngayon? Ay, hindi ka na kumain ng kanin. Tapos, hala, grabe ka kung kumain ng taba. May stroke ka ulit niyan. Ano? Mga ganung comment nila. Kasi hindi naman nila alam. Yun naman po ay valid, yung mga sinasabi nila. Kasi unang-una, hindi nila alam ang tamang pagluloko eh.
Ikaw ang nakakaalam tungkol dito. So, dapat, panindigan mo yan, tayuan mo. Huwag kang magpadala sa kanila. Ikaw may alam tungkol sa low carb, napapadala ka sa kanila. Pero hindi natin maiwasan yan na may mga ganyan talagang sitwasyon. Kailangan panindigan mo. Ako po sa loob ng bahay namin, 4 kaming nandito. 3 hindi low carber. Ako lang. Nung una talagang dami ko naririnig. Ang daming mga side comments. Ang daming mga magpapahina ng loob ko para tumigil na ako. Pero hindi po yun naging dahilan para hindi ako magpatuloy. Pero ngayon, praise God, mag-aapat na taon na ako low carber. 1 taong hindi seryoso, 3 taon seryoso. Buong pamilya na po kami ngayon naglo-low carb na. Praise God. To God be the glory. Diba? Hindi na po kami kumakain ng kanin. Hindi na kami bumibili ng bigas. Diba? Laking tipid, no? So, yun po panindigan mo para hindi ka mag-give up. So, number 4 na dahilan kung bakit nag-give up ang mga tao, sumusuko. Number 4, masyadong mahigpit sa sarili. Wala nang consideration. Ayan. Huwag ka naman masyadong mahigpit sa sarili mo. Di ba lalo na kung nagsisimula ka pa lang ng low carb? Ang dami mo nang negative na naririnig sa paligid mo, sa kasambahay mo. Tapos ikaw mismo, sinisisi mo pa yung sarili mo pag nagkamali ka. Di ba? Parang pag nagkamali ka, ayoko na. Kasi hindi na ako matututo So, di ba? Huwag ganon. Magkaroon ka naman ng konting konsiderasyon. Kasi minsan naman talaga nadadapa Di ba pag nadapa, anong gagawin? Tumayo ka lang, bumangon ka. Hindi pwedeng nadapa ka, magpakalugmo ka na sa pagkadapa mo. Bumalik ka na sa dati, ano mas maganda? Bumangon ka o bumalik ka na sa dati? Gawin mo lang ulit, di ba? Balik ka lang, balik ng balik. Ganun lang yun. Then aralin mo. Bakit nga ba ako nag-give in dito? Bakit ako nagpapadala sa temptation? Kasi baka kulang yung proteins ko. Baka kasi nagugutom man ako. Baka kasi hindi ko na-hit yung protein requirements ko. Kailangan lagi akong busog dahil dapat tama yung protein ko. So, may dahilan yan Diba? Pag nag-crave pala ako, dapat instead na tumikim ako ng mga high carb na yan, mag-asin ako. So, lahat yan nalalaman pag inaaral, pag nagtatanong, pag nanonood sa mga ganitong video. Diba? So, huwag ka masyadong mahigpit sa sarili mo. Relax ka lang. Kasi baka mamaya, kaya ka nag-give up kasi masyado kang stress na sa paglo-low carb mo. Huwag kang ma-stress sa paglo-low carb. Okay? Yung paglo-low carb po, gawin mo itong masaya. Masaya ka sa paglo-low carb mo. Huwag mong gawin ito nai-stress ka. Kung nai-stress ka dito, teka muna, itigil mo muna yan. Dahil baka imbis makatulong sa iyo yung low carb, lalo ka pang lumala sa karamdaman mo. Okay? Relax lang. Kapag nagkamali, ang iba iniisip, tapos na. Wala na. Nag-cheat na ako. Give up na. Balik na ako sa dati. Ayoko na. Diba? Hindi ganun ang paglo-low carb. Sabi ko nga kanina, pag nag-cheat ka, nagkamali ka, di, okay lang, nagkamali ako, tao lang. Di ba? Balik ako sa dati. Kasi alam mo, minsan, ang iniisip natin pag nagkamali, tapos may sinabi ang ibang tao, ayan, sabi ko na nga sa'yo, di ba? Hindi ka tatagal dyan. Sabi sa'yo, low carb ka pa Minsan may ganun no? Tapos pinakikinggan natin sila. Huwag kang makinig sa kanila. Kasi unang-una, ikaw ang nagdesisyon dyan at iyan ay ginawa mo para sa sarili mo, para sa kalusugan mo. Di ba? So, sabi nga, kung si Lord nga di ba? Laging may simula, laging merong second chance, di ba? Si Lord nga, pag nagkasala tayo sa Kanya, binibigyan tayo second chance Huwag mo nang parusahan sarili mo. Pag nagkamali ka, di nagkamali, ulitin mo na lang, gawin mo na lang ulit ng tama sa susunod. Ganun lang yun. Di ba? Dapat ganun din tayo sa sarili natin. Huwag ka masyadong harsh, di ba? Masyadong, sa sarili mo. Diba? May pinapagalitan mo yung sarili mo. Masyadong, ay, sorry. Kasi ang likot ko, no? Dahil dito. Sorry. Pag nag-cheat ka, relax ka lang, ha? Huwag mo masyadong awayin ng sarili mo. Okay? Number 5. So, naglilista ba kayo? So, number 5 na tayo. Mga dahilan kung bakit nag-give up ang mga tao. Number 5, yung iba kasi, ang dahilan, timbang lang ang sukatan ng tagumpay. Yung bang pag hindi gumanda timbang, pag hindi nagbabago timbang, ayawan na. Ako na, hindi naman kumapayat dyan So, ibig sabihin lang, ang babaw-babaw ng dahilan mo. Diba? Kasi ayoko na, hindi naman totoo. Sabi ni Ate Mabs, papayat ako dito.
Sabi nung mga napapanood ko, papayat ako. Hindi pa rin ako pumapayat. Tandaan mo, iba-iba sistema ng bawat isang tao. Iba-iba metabolismo natin, iba-iba reaction natin. So, possible sa iba mabilis, sa'yo mabagal. At hindi araw-araw bumababa ang timbang. Minsan, mabilis bumaba kasi dami mo palang tubig sa katawan, na-flush out mo to, dahil nag-low carb ka, pumayat ka. Pero tandaan mo, huwag maging basihan ang timbang para lamang magpatuloy ka sa low carb. Dahil tandaan mo, bumababa, hindi man bumaba ang timbang mo, pero gumaganda naman ang loob mo, ang internal mo. Ang energy mo gumaganda, ang tulog mo gumaganda, ang sugar mo gumaganda, ang kalusugan mo overall gumaganda. Di ba? At wala naman pong yung gusto mo gumanda agad yung kalusugan mo overnight. Parang nag-low carb ka ngayon, bukas agad-agad meron ng resulta. Hindi naman ganun. Maging sa pagpayat, maging sa pagganda ng ating kalusugan, may tamang panahon dyan. Relax ka lang. Be patient. Okay? Imagine mo for so many years ay naging pabaya tayo sa ating kalusugan. Tapos ngayon na inaayos mo na to, gusto mo in an instant, may pagbabago ka agad. So wait ka lang. Maghintay. Be patient. Diba? At huwag maging basihan ng timbang para hindi ka mag-give up. Okay? So number 6. Ayan. Number 6 na dahilan kung bakit tumitigil ang mga tao sa paglo-low carb. Wala kasing malinaw na dahilan. Walang why. Ano ba talaga dahilan mo? Bakit ka nag-low carb? Kasi kung ang dahilan mo pumayat lang, paano nga kung di ka pumayat? Ayawan na. Diba? Ganun lang yun eh. Kailangan laliman mo yung dahilan mo. Bakit ka maglo-low carb o bakit ka naglo-low carb? Kasi ako po, unang-una, talaga kung ba't lumalim yung dahilan. Unang dahilan ko kasi before, nung hindi ko pa alam kung anong meron sa low carb. Ang dahilan ko lang, pumayat. Gusto ko lang makapagsuot ng small to medium na damit. Kasi nainis ako, pagka bumibili ako ng damit, sukat ako ng sukat, walang magkasya. Yun lang. Kaya nung pumayat ako, go na ulit ako eh. Parang ulit ako, bumalik na ako sa dati. Pero nung na-stroke na ako, lumalim yung dahilan ko. Unang-una, ayoko nang ma-stroke ulit. Ayoko magkakomplikasyon. Kasi kaming mga stroke, ang i-avoid namin is the complications. Pwede kaming magkaroon ng sakit sa puso. Humina ang lungs namin. Diba? Pwede kaming magka-problema sa kidneys. Lalo na kami, lahi namin ang diabetes, pwede ako magka-komplikasyon sa diabetes. Kaya talaga sabi ko, yun ang dahilan ko, ayoko magka-diabetes kasi pamilya namin halos ganun ang naging sakit eh. At ayoko na ma-stroke ulit. Diba, naranasan ko na maparalyze ko lahat ng katawan ko, gusto ko bang maulit-ulit yun? Grabe pong trauma inabot ko sa pagka-stroke ko. Kaya ayoko na. Kaya talagang sineryoso ko to. At pangalawang dahilan ko, lalim ng dahilan ko, gusto kong maalagaan yung apo ko. Gusto ko na pwede akong makipaghabulan sa kanya. Gusto kong ako yung magtutulak ng bisikleta niya. Gusto kong makarga ko siya. At nagawa ko yun. Nung ako po yung na-stroke, tapos nakaka-recover na ako, kinarga ko yung aking apo kasi maliit pa siya nun eh. At kahit hanggang ngayon, nakakarga ko yung apo ko, 3 years old na. Na kahit naglalakad, nakakarga, kaya ko na. Kung hindi ako gumaling, paano ko magagawa yun? So, yun yung isa sa mga dahilan ko eh. Kung bakit ako nag-low carb ng tuloy-tuloy. So, laliman mo yung dahilan mo. Yun lang yun eh. Mag-reflect ka. Mamaya, di ba? Pag-pray mo yan, tapos mag-reflect ka, Lord, bakit mo ba pinaalam sa akin itong pag-low carb? Pinaalam mo sa akin, tapos bibitawan ko lang ng ganun-ganun. Anong dahilan nito? Tulungan mo naman ako. Then, isipin mo, bakit mo gustong lumakas ang katawan mo? Di ba? Unang-una, para sa anak mo, sa pamilya mo, para maging malusog ang buhay mo. Tumatanda ka, pero hindi ka patanda na pahina. Tumatanda ka, pero malakas kang tumatanda. Yun yung maganda eh. Yung bang kahit mag-grocery ka mag-isa, hindi mo problemang magbuhat ng mga grocery items mo na pinamili. Kahit mag-isa ka, kahit may edad ka na. Kasi you have enough energy para gawin yun. At hindi ka madalas matalisod, hindi madalas masakit yung tuhod mo, na ayoko lumabas kasi sakit ng tuhod ko daw mga lakad. Di ba? Ang hirap ng ganun. So, yun yung mga dahilan mo. Laliman mo yung dahilan mo.
Kasi kapag hindi mo alam ang dahilan mo, madaling sumuko. Promise. Ang dali-daling sumuko. Ang dali-daling magpalit ng ito na lang gagawin ko, mas madali ito. Ay, ito na lang. Sa totoo lang po, nung itong matagal na ako nag-low carb, talaga na-realize ko, of all diets, of all, ng mga pag-aayos ng lifestyle, ito pinaka madali at pinakatipid. Promise. Kasi ang daming tao gustong pagandahin ang katawan nila. Gumagastos talaga. Bumibili ng mga kung ano-ano para inumin, para lumakas sila. Ito po, wala kang bibilhin na hindi mo na talaga ginagawa everyday. Kumbaga, ang bibili mo lang yung pagkain mo araw-araw. Talaga naman kumakain tayo araw-araw. Sino dito ang hindi kumakain araw-araw? Ang gagawin mo lang, aayusin mo lang yung pagkain mo. Gagawin mo lang tama. Gawin mo lang na ang pagkain mo, yung mga masusustansyang pagkain ang bibilin mo. Ano yun? Baboy, baka, manok, itlog, isda, gulay, seafoods. Di ba? Sino hindi kumakain ng mga pagkain binanggit ko? Lahat tayo kumakain nun. Yun lang kakainin mo. Low carb ka na. Di ba? Anong tatanggalin mo? Yung mga pagkain junk. Yung mga pagkain walang sustansya. Yung mga pagkain matatamis lang, masasarap lang, pero walang sustansya. Ano yun? Tinapay, cake, ice cream, juices, milk tea, yung mga masyadong mahaling kape. Di ba? Kasi simple lang kape namin dito eh. Black coffee lang. Walang asukal, walang creamer, o di walang gastos. Kaya yung iba sinasabi magastos ang low carb. Aralin niyo po to. Promise, hindi to magastos. Hindi kailangan ng treats and goodies. Promise. Yan pang minsanan mo lang. Pero araw-arawin, no need. Kasi basta busog ka sa protina at healthy fats, hindi mo hahanapin yung pagkain na yan na wala namang maibibigay sa insustansya. Kumbaga, masarap lang sila pero hindi masustansya. So, anong gusto mong kainin? Masarap na, masustansya pa. Diba? Yun lang. Alisin mo yung kanin. Ang mahal na ng kanin ng bigas ngayon. So, bakit alisin ang kanin, Ate Mabs? Ang taas ng carbohydrates niyan eh. Kaya nga pagka-diabetic ka, pinapabawasan sa'yo yan eh. Kasi ang taas ng asukal niyan. Pwede niyang pataasin ang asukal mo sa dugo na pwede pang magpalala sa karamdaman mo. Diba? So, iba pang mga discussion yan. So, puntahan niyo yung mga videos sa mga doctors kasi hindi po ako doktor kaya hindi ako makakapag-discuss ng mga may kinalaman sa mga karamdaman na yan. Pero pwede natin banggitin konti pero hindi para i-discuss. Number 7. Ayan, konti na lang, 2 na lang. Number 7 na dahilan kung bakit nag-give up ang mga tao. Kasi gusto ng mabilis na resulta. Diba? Kapag hindi agad nakita ang resulta, nawawalan ng pag-asa. Pero ang tamang panahon ng ani ay darating kung magtitiis. Diba? What you sow is what you reap. At dapat may patience. Katulad na ng magsasaka. Pag nagtanim yan, hindi naman yan bukas aani na. Ang tagal na aantayin niya. Yung mangga nga, pag tinanim mo, 10 taon bago bumunga. Bago may harvest. Ganon din ang katawan natin. Imagine mo, tagal mong pinabayaan yan, tapos ngayon, inaayos mo, gusto mo bukas may resulta na. Walang ganon. Talagang iyan ay pagtsatsagaan mo, gagawin mo dahil may dahilan ka. Gawin mo ng seryoso para sa kalusugan mo, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa sarili mo. Diba? Kasi, at kung ano din yung tinanim mo, siya rin mo anihin. So, kung nagtanim ka ng maayos na pagkain, magandang resulta makukuha mo, magandang kalusugan. Pero kapag pinabayaan mo yan, nilunod mo sa alak, nilunod mo sa paninigarilyo, nilunod mo sa mga pagkain walang sustansya, huwag kang magtaka. Na isang araw, may sakit ka na. Ganun talaga. Pero hindi namin sinasabi na kapag low carb ka, hindi ka na magkakasakit. Magkakasakit ka, pero hindi sakit na malala, na ini-expect ng iba, na nakatulad ng iba, na pwedeng nagkabukol lang, pero hindi stage 4 agad. Diba? Ngayon, tindi ng mga sakit eh. Pagka nagkasakit, stage 4 agad. Grabe, diba? Kaya nakakalungkot po yun eh. Nakakatakot, diba? Kasi parang stage 4 agad, diba? Pwedeng stage 1 muna. O pwedeng bukol lang, diba? So, ganun po eh. Ang naglo-low carb dahil iniingatan mo yung katawan mo, ikaw ay hindi nakapupunta sa stage
na agad-agad ay para bang hinatulang ka ng kamatayan, di ba? Kasi ako sabi ko nga, kung hindi ako naka-low carb nung ako ay na-stroke, possible ako ay naputok ng ugat. Di ba? Mahirap yung napuputok ng ugat kasi magkakaroon ng internal hemorrhage. At pwede pa yung iba, na-opera pa yung utak. Ang dami. Di ba? So, sandali lang po May tumatawag kasi mo. Naririnig ko pa sa kanila. Sige lang po. Mabilis na to. Matatapos na tayo. So, napakahalaga po, no? Na kailangan, yan, makikipa-favor naman. May tumatawag kasi. Pakiabangan na lang dyan. Yung magpipick up ng ating Bible. Meron po kasi magpipick up ng Bible natin na dinonate natin yung Bible para sa church nila. Pipick upin po ngayon. Kaya, hindi ako makasagot kasi naka-live ako. Dalawang cellphone ang gamit ko ngayon. Sabi ko sa anak ko, abangan na lang. At kung nanonood ka ngayon, si Scott, hindi ko masagot yung tawag. Ang aming pong bahay ay Whitegate. Yan po. Mukhang nandyan na siya. Kasi tumatawag na. Hindi ako makalabas. Okay. So, number 8. Last. Number 8. Kulang sa suporta at gabay. Mahirap mag-isa. Diba? Sa totoo lang, kaya humihinto ang mga naglo-low carb sa paglo-low carb is because walang suporta at gabay. Walang sumusuport Lahat kontra. Diba? Parang yung ginagawa mo, kinukontra ng lahat. Kahit nga hindi mo kakilala, kinukontra ka Kahit nga dyan sa nag-post ka lang, kinontra ka na Ilan yung taong nag-comment, kinontra ka. It hurts, di ba? So, dapat nating tandaan na yung mga suporta sa paglo-low carb ay malaking bagay. At yung gabay, malaking bagay yun. Kaya nga lagi kong ina-advise dito, kung kayo ay may karamdaman, diabetic, may kidney failure, o anumang karamdaman, tas gusto mong mag-low carb, lalo na may mga karamdaman huwag mong simulan ang low carb nang hindi ka nagpapagabay sa low carb doctor. Yan po ang isang dapat niyong tandaan. Huwag na huwag kayong mag-low carb ng do it yourself na may karamdaman kayo. Lalo na diabetic. Kasi bakit? Diabetic ka. Nag-low carb ka. Natural. Hindi ka na kumakain ng asukal. Hindi ka na kumakain ng kahit anong matamis. Pati kanin, hindi mo na kinakain. Tapos, bababa natural ang blood sugar mo. Ang insulin mo, bababa. Tapos, dahil diabetic ka at alam mo na nagme-maintain ka ng gamot, walang nagagabay sa'yo, tuloy ka sa pag-inom ng gamot na pampababa ng dugo o pampababa ng blood sugar. E di, ano mangyayari? Mag-hypoglycemia ka. Babagsak ang blood sugar mo. Anong tendency? Mahihilo ka. Masusuka ka. Sasama pakiramdam mo. Matatakot ka. Ayoko na. Nag-low carb lang ako. Tapos bumagsak yung aking blood sugar. Ay, natural. Hindi ka ba naman kumain ng mga sugar? Nag-low carb ka. Tapos umiinom ka ng papababa na sugar. O ano mangyayari sa'yo? Kaya kailangan ng gabay. Intindihin po natin yan. Ganon din sa mga high at sa mga stroke, sa mga may hypertension. Hindi nagpagabay, nag-low carb. Tapos bigla nagpa-check up. Ang taas ng kolesterol. Ang taas ng LDL. Naku, tinakot ng doktor kasi ganito. Kailangan mo na mag-statin. Bakit tumaas to? Anong ginawa mo? Nag-low carb ka. Hindi ka nagpagabay. At di ka rin nag-aral. Hindi mo naintindihan na normal pala ang pagtaas ng LDL sa isang low carber. Diba? Kung naiintindihan natin yan, ano naman kung mataas, Dok? Kami ganyan na kami pag sumagot Hindi namin sinasagot ng ganun yung doktor, Bad yun. Sinasabi lang namin yun sa sarili namin. Diba? Sila natataranta na yung doktor. Ako po, maniwala kayo. Nung na-stroke ako, tapos nag-strict low carb ako, every 3 months po, nagpapalaboratory ako. Routine ko na yan. Talagang pre-practice kong gano'n para ma-monitor ko. At para ma-check ko din kung tama yung desisyon kong pag-low carb. Alam niyo po ba, tumaas ng 500 yung aking LDL. Tapos 100 yung HDL ko. So pag tinotal, 700. Naku, talagang para mawindang na yung doktor ko. May stroke ka ulit nito. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Ang ginawa ko lang po, nagpatuloy lang po ako sa paglulukaw.
At inaral ko. Nagtanong ako sa mga doktor at doon sa aking low carb doctor, nagpagabay ako. At inexplainan ako, ganito yan kasi, ganito, ganito. Normal pala yun. At alam nyo ba, pinagpatuloy lang ako sa aking pag-low carb. Dumating yung time, naging 500. Ngayon po, 300 na lang. Bumababa rin naman siya eh. Ngayon nga siguro mga 100 plus na lang. So, hindi kinatatakutan. Kasi kapag alam mo yung dahilan mo at inaral mo ito, hindi ka agad bibitaw kasi naiintindihan mo. Kasi may gumagabay. Yan, kaya nga sila Ate Marilyn, sila Ate Marilyn Murado, sila Ate Ella. Alam nila yan. Kapag meron na silang nararamdaman, consult sa local doctor. Kasi yun ang dapat. Diba? Huwag ba hinayangan yun? Kasi ganun din naman eh. Pag nagkasakit ka ba, magpapadoktor ka? Yes. Gumagastos ka? Yes. Wala naman doktor na libre. Mabuti na nga lang may mga live na mga doctors na nagtuturo about low carb na libre sa online. Pero yung pagpapacheck up mo, dahil one-on-one yan, babayaran mo naman yung doktor, di ba? Kasi kahit saan ka naman doktor magpa-check up, may bayad yun, maliban na sa public hospital ka. Di ba? Kasi iba po ang consultation sa low carb. Mahabang explanation, talagang may inaaralan ka, ini-explain ka ng maayos, at ginagabayan ka talaga. Hindi yung pagkatapos natin mag-usap, tapos na. Ito ng gamot mo, tapos na. Hindi ganun. May gabay. Okay? Kaya po huwag niyong panghihinayangan magpa-check up. Yan ang lagi kong sinasabi, lalo na kung may mga medical condition kayo na gusto niyo magpagaling, mag-consult kayo. Magpagabay kayo. Yan. So, mahirap mag-isa. Totoo yan. Kailangan natin ng taong uunawa, gagabay, at magpapaalala kung bakit tayo nagsimula. Alam niyo po, nung bago ako ma-stroke, nag-low carb na ako, tapos nagpabaya ako, nag-cheat, na-stroke ako. After ko ma-stroke, sinabayan na ako nung actually sumasabay na rin naman siya nung pasimula. Hindi nagseryoso na rin siya. Yung aking anak na babae, na may problema sa skin. Siya na yung lagi nagpapaalala sa akin. And even my husband, no? Dahil na-stroke na, no? Sila na yung pagkain mo, no? Nakakain ka na ba? Teka muna, pasok ba sa low carb yung kinakain mo? Baka hindi, Alam mo, sila na yung ganun. Naramdaman mo na yung concern nila. Naramdaman mo na yung naiintindihan na rin nila yung paglo-low carb mo. So, ang sarap nga naman talaga ng may ganun. Pero sa simula, hindi sila ganun ka-supportive sa akin. Ang nakita nila, yung determinasyon ko, yung disiplina ko, at tinayuan ko, tinanindigan ko talaga yung paglo-low carb kahit anong mangyari. At doon ko sila napaniwala. At nakita nila. Nga po ang aking CT scan di ba? Naikwento ko na to dito. Nag-negative, nawala yung mga bara sa ugat ko. Yung mga atherosclerosis, nawala yun. Nawala yung mga bara-bara. At pati doktor ko nagulat nung nagpa-CT scan ako ulit. Please, God. To God be the glory. Mabuti ang Diyos, di ba? Kaya nga sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Bigay ng Diyos sa akin to. Paninindigan ko to. Tatayuan ko to. At siseryosohin ko to. Kasi alam ko dahilan ko. Di ba? So, 8 na yan. Reviewin natin ulit, no? Ano yung 8 dahilan kung bakit ang tao ay tumitigil sa paglo-low carb kahit low carber na siya. Number 1, ginawang diet ang low carb, hindi lifestyle. Number 2, kulang sa kain, kaya laging gutom. Number 3, napipressure ng pamilya at ng kapaligiran. Number 4, masyadong mahigpit sa sarili, walang consideration. Number 5, timbang lang ang sukatan ng tagumpay. Number 6, walang malinaw na why o dahilan kung bakit naglo-low carb o maglo-low carb. Number 7, gusto ng mabilis na resulta. Number 8, kulang sa suporta at gabay. So yan po yung 8 reasons kung bakit ang mga tao o mga low carber na ay tumitigil pa sa paglo-low carb. Yan po yung 8 dahilan na dapat nating tandaan. Huwag po nating hayaan na hindi natin to alam. Para nang sa ganun ay huwag tayong titigil, no? Yan po ang aking encouragement sa inyo. Just continue. Join kayo sa mga groups na merong low carb community
At kung may mga tanong kayo, mag-join kayo sa mga ganitong live. Dito magtanong kayo para masagot kayo kagad. Kung may doubts kayo, normal lang yan. Magtanong lang, mag-aral lang, manood ng mga videos, at magpakonsulta kung kinakailangan. Okay po? So, kung ikaw ay napagod, hindi ka failure. Tao ka lang. Na pwedeng bumangon pag nadapa, na pwedeng magsimula ulit pag nagkamali. So, mag-comment ka nga ng bangon dyan. Kung pipiliin mong magsimula ulit o magpatuloy, comment bangon para ma-inspire natin ang iba. I-save at i-share mo itong ating video na to para sa mga low carber na pinanghihinaan na ng loob. I-share mo to sa kanila at i-save mo to, di ba? Para marami po makapanood na mga taong pinanghihinaan na ng loob kasi sayang naman yung kanilang sinimulan. Huwag nating hayaan na tumigil sila. Yan, thank you. Thank you, Ate Jeng de los Santos sa pag-comment ng bangon. Yan. Bangon. Yan. Teka lang po I-ano ko lang yung inyong mga comment. So, thank you naman. Isang pala ako. Yun. So, I hope may natutunan po kayo ngayong araw na ito sa atin pong naging kwentuhan. At kung may mga tanong kayo, it's about time for you to ask. Magtanong ka na. Libre pong magtanong, no? Wala pong bayad yan. So, i-acknowledge ko lang yung mga nanonood sa atin at mga nagko-comment ngayon. Siyempre, hello to Ate Ella, Ate Carmen Book, Ate Jane Manatad. Pasensya na po, Ate Kuya, ang tawagan natin dito Para hindi lang akong ate. Hello po sa inyo. Thank you for tagging your friends, Ate Jana. And of course, hello kay Ate Jeng de los Santos. Ate Marilyn, hello sa iyo. Yan. Comment bangon. Ate Mabs, palagi ako nadadapa. Sabi ni Ate Jeng. Parang para sa itong message na to. Itong kwentuhan natin ngayong umaga. So, sabi ko nga kanina, normal lang nadadapa. Kahit naman sa ang anggulo ng buhay o aspeto ng buhay, nadadapa ang tao. Diba? Sa buhay, normal yan. Ang importante lang, ang tanong, bumangon ka ba nung nadapa ka? O ano kanya dyan sa pagkadapa mo? Importante yung pagbangon. Kasi madadapa talaga tayo dahil tao nga lang tayo Diba? Kahit nga sa kasalanan, nadadapa tayo Magsinungaling nagagawa natin Kaya dito, sa low carb, nangyayari din yan. Ang importante lang, balik lang tayo. Bangon lang. Diba? Yun lang po yun. Thank you, you're welcome. Sabi niya, thank you daw sa pag-shout out. Sabi ni Ate Jen. Late na naman po, reply ko na lang. Late ka na naman, Ate Marilyn. Okay lang po yan. Yan ang maganda dito sa ating live. Kasi pwede nyo naman itong i-replay. Kaya lang, I suggest na i-share nyo naman para marami pong makapanood. Hindi lang kayo ang nakaalam ng patungkol sa ating pong naging kwentuhan ngayon, di ba? So, I hope na naging nakatulong ang ating pong pinag-usapan ngayong umaga. Sige po. So, baka meron kayong gusto pong itanong, linawin, or i-share na inyong personal testimony tungkol sa inyong low carb journey. Di ba? Kasi napakasarap na makapakinig o mabasa natin dyan sa comment na may mga taong nagpupursige, nagpapatuloy kahit na nahihirapan sila sa kanilang paglo-low carb. Yung bang hindi tumitigil kahit anong mangyari. So sabi ni Ate Jeng, di pa nga po ako gumagaling, nadadapa na. Naku, pinagdaanan ko yan. So napakahalaga na huwag mag-give up. Magpatuloy ka lang. Nadapa ako talaga noon ng maraming beses, kaya nga ako na-stroke Tigas ang ulo ko. Ayan, sabi ni Ate Carmen, thank you ma'am sa kaalaman ng paglo-low carb. Wala pong anuman, na-miss kita Ate Carmen. Kumusta po kayo? So ano po ang inyong mga pagkain ngayon? Nag-first meal na ba kayo? Ako kasi na-break yung fast ko yata dito sa kape ko. Water. Nag-first meal na ba kayo? At anong inyong first meal? Ilang oras kayong nag-fasting? Yan.
Ako po, 17 hours. Yan. 17 hours fasting ako kasi parang napakapi ako ng may butter. Alam ko yan, nakakaano yung butter niya. Nakaka-break ng fast. Ate Mabs, dapat po ba magpa-guide ako talaga kasi may maintenance ako sa high blood? High blood lang po ba yung sakit nyo or na-stroke na kayo? Kasi kung high blood lang, no need naman na magpa-consult. Pero kung ano ba yung high blood na nararamdaman ninyo at ano ang inyong ano ang inyong iba pang nararamdaman maliban sa high blood, may iba ba kayong sakit, I think kailangan nyo magpa-consult. Kasi ang importante lang naman kung kayo ay high blood, naiintindihan nyo dapat yung pagtaas ng LDL ng isang low carber. Dapat naiintindihan natin na bakit gano'n, naglo-low carb ako, pero bakit ako kumakain ng taba? Dapat handa na kayo doon at hindi nyo na kinatatakutan dapat ang taba. Ang pagkain nito, hindi na kayo natatakot kumain ng chicharon. At talagang bibitawan nyo yung mga dapat bitawan para makuha nyo yung normal na blood pressure at maiwasan yung mga komplikasyon na pwedeng ibigay ng pagtaas ng inyong blood pressure. Kasi yung pagtaas po ng blood pressure, hindi binabaliwala. Kasi pwede mauwi yan sa sakit sa puso. Mauwi yan sa problema sa lungs, problema sa diabetes. Marami pong pwedeng dalhin na sakit yan. Kaya nga dapat makukorek, maayos yan. So, sa low carb naman po, malaki maitutulong nito. Dahil ako po, stroke nga ako eh. Diba? So, number one na namin talaga is blood pressure or hypertension. Pero praise God kasi hindi ko na po problema ngayon yan. At wala na akong maintenance, di ba? Imagine, Kaya nga po, pero kumakain ako ng taba. Kumakain ako ng pata. Kumakain ako ng taba ng baboy, taba ng baka. At hindi natin kinatatakutan yan. Kasi hindi tayo kumakain ng sugary food and sugary, at tayo umiinom ng sugary drinks. Wala na talaga sa atin yan. Promise. Diba? Kaya, okay lang po yan kahit na tayo ay thank you po for adding merong nag-add to cart sa sa ating kabilang live. Hello po sa inyong lahat dyan. Kumusta po kayo? Meron ba mga nanonood dyan ng mga low carbers? At i-browse nyo lang po yung ating mga nasa yellow basket dyan. Dahil pwede pong marami kayong mapagpipilian. At kung kayo low carber, I hope may natutunan din kayo sa ating pong diniscuss ngayong umaga. And, yan, first meal. Very good, Ate Jen. Kung high blood lang naman po. Kayang-kaya na yan. Basta ang importante lang, sundin nyo yung food guide. I don't know kung meron ka nito. Meron ka na nito. At yung pong mga pinost ko and mga live natin for the first 3 days, makakatulong na yun sa'yo. At ako ba, pwede tayong magtulungan. Diba? Lagi ka lang manood ng live. Kasi ako po, number 1 na hypertensive, di ba? Kasi stroke nga eh. Pero hindi na naging problema sa akin yan. Basta importante po ay naiintindihan nyo yung paglo-low carb para hindi kayo matakot. Di ba? Kahit na minsan tumataas pa rin ng normal yun ha. Huwag kayo matakot na naglo-low carb na ako. Bakit ganun? Tumaas pa rin yung BP ko. Mumonitor mo kapag ka ganun. Kasi yung pagtaas ng BP, hindi po ako mataas ngayon, mamaya mataas ulit yan o bukas mataas ulit. So, i-monitor mo. And then, i-check mo, ano bang possible na nakapagpadagdag ng pagtaas ng BP ko. Hindi lang po pagkain yan, ha? Ang tulog, no? Baka mamaya nagpupuyat kayo pag tumataas yan. Kasama po sa paglo-low carb na ayusin din ang tamang pagtulog, ha? Huwag magpupuyat. Kasi number 1, nagpapataas ng blood pressure yung puyat. Tapos, magpapaaraw din tayo. Importante yung sunlight, ha? Kasi vitamin D yan. Palagi ko po kayo pinapanood. Maraming salamat, Ate Jeng. Pwede ka rin mag-message pag may tanong ka. Andyan lang po yung ating page. Message lang kayo if you have questions. Ang first meal ni Ate Marilyn, 10 a.m. 18 hours fasting na ako, di pa ako gutom. O, diba? Ang winner. Sa iba, hindi talaga tatagal ng 18 hours nang walang kain. Promise. Sa mga high carbers, naku hindi. 2 hours lang gutom na tayo nung high carber tayo eh.
Ngayon, 18 hours, tumatagal ka, hindi ka pa gutom. Ano nangyari? Di ba? Yan yung hindi, yun yung mga pinagtatakahan ng iba. At yun yung bagay na dapat naiintindihan natin, ba't di pa tayo gutom? It's because, fat adapted na tayo. At enough yung proteins and fats na nakain natin. That's why tayo nagugutom. Tapos sasabihin nyo, mahal mag-low carb. Hindi nga kami kumakain lagi eh. Mas magastos yung kain ng kain. Yung bili ng pagkain, yung met maya kumakain, met maya bumibili, met maya. Ako, gastos yun. Kami po hindi. Minsan nakakain kami 1 meal a day. OMAD. Minsan 2 meals a day. Tama na yun. Bukas na ulit. Paano naging mahal? Paano naging mahirap? Di ba? Ang dami ko na mabasang ganon. Kasi nakatingin kayo lagi dun sa mga mga pagkain nakikita nyo sa social media na mamahaling ganito, hindi po kailangan ganun ka-fancy ang paglo-low carb. Isa po sa dahilan din kung bakit umaayaw ang tao sa paglo-low carb, yung bang pag nakasanayan na ang kinakain kahit na low carb bumibili ng mga treats and goodies, yung panay bili ng tinapay na low carb, panay bili ng ganitong palaman na low carb. Naglo-low carb nga, pero ganun yung kanyang way of eating. Hindi siya kumakain ng whole food. Kumain man ng whole food, mas lamang yung treats and goodies. Unang-unang kinaayawan, budget. Ayaw na mag-low carb, mahal. Diba? Mali eh. Mali yung whole food ang ating focus sa pagkain. Real food, totoong pagkain. Hindi natin sinasabing huwag na kayong bumili ng mga tinapay, huwag kayong gumawa niya ng mga low carb food. Pwede kayong bumili niyan, pwede kayong kumain niyan, kasi low carb nga eh. Kaya lang, hindi yan pwedeng maging pamalit na pagkain nyo sa low carb. Yung tinapay kayo ng tinapay na low carb, hindi tama yan. Mali yan. Tapos, panay pang konjac rice nyo, panay ang shirataki rice nyo. Mali. Whole food. Imbes na i-budget nyo para dyan, i-budget nyo sa totoong pagkain. Diba? Ganun. Kaya minsan, kulang lang talaga sa kaalaman eh. Diba? Ang daming ganyang tao eh. Kain ng mga pagkain, low carb nga. Low carb naman yun, Ate Mabs. Oo nga, low carb. Pero hindi mo yun masusustain. Mahal eh. Diba? Kaya nga laging bukang bibig nila, mahal ng low carb. Kasi mali eh. Mali yung ginagawa mo. Mali yung natutunan mo. Pero pag alam mo yung tama na paglo-low carb, maniwala ka, hindi ito mahal. Okay? Kaya tigilan nyo na yung kahit yung paggawa-gawa ng sarili yung tinapay, huwag araw-arawin. At huwag yung maging habit yan. Focus on the real food. Whole food. Totoong pagkain. Nagagastusan pa kayo dyan eh. Imagine mo yung budget. Sige, magkano nagastos mo sa pagbili mo ng mga baking essentials para makagawa ka ng mga yan. Hindi ko sinasabing huwag kayong bumili eh. Nagbebenta nga ako niyan eh. Nasa Shopee Live nga ako mamayang 2 o'clock eh. Hindi ko sinasabing magbibili niyan. Kaya lang, huwag mong gawin na pamalit yan sa pagkain mo araw-araw. Kaya ka namamahalan eh. Tapos, di pa yan nakakatulong sa'yo. Nagagastusan ka lang. Kasi ang liit lang ng ibibigay sa'yo niya na sustansya eh. Ilan lang ang proteins niyan, ilan lang ang fats niyan, ilan lang yung pwedeng itulong yan sa'yo. Unlike kapag real food, whole food. Imaginein mo, bumili ka ng mga ganyan, baking essentials for amounting 2,000, palagay mo na. 2,000 ang halaga. Wow! 2,000, dahil mo na nabiling baboy, manok, baka sa 2,000. Promise. Giniling na baboy, giniling na baka. Ilan na nabili mo? Pag yun ang kinain mo, mas matindi ang nutrients nun. Nutrient-dense food pa yun. Yun yung sinasabi natin. Kaya ang daming umaayaw eh. Mali eh. Mali ang ginagawa. So please, listen. No? Makinig kayo. Sayang eh. Nasisimula kayo tapos mali ginagawa nyo. Marami kayong sinasayang oras, effort, pera. Promise. Diba? So, relax lang kayo. Huwag kayo masyadong sa mga ganyang pagkain. Nadadala kayo ng mga promotion ng mga nagluluto sa online, naggagawa ng cake. Siyempre, nanonood kayo, nagbe-bake ng kung ano-ano. Natatakam kayo. Bumabalik yung cravings. Anong tendency? Maglilista ka na ngayon ng mga bibilhin. Bakit ko alam? Ginagawa ko at nagawa ko na rin yan. Tapos bigla ko marirealize, hello? Tinitingnan ko, ang laki naman ng amount na ito. Ikumpara ko kung bumili ko ng 1 kilong baboy, 1 kilong manok, 1 kilong baka. Pareho lang yung presyo. Di doon lang ako sa baka, baboy, manok.
Di ba? Yun po yung gawin natin. Relax lang kayo. Huwag masyadong, no? Akala kasi nila ang low carb, yung kumain ka ng low carb tinapay, low carb na cake, low carb na cake, na ice cream, low carb na ganito, hindi po yun ang tama. Ang tamang paglo-low carb, kumain ka ng real food, whole food, yung pagkain na bibili sa palengke. Manok, baboy, baka, kahit yan ay kalabaw, karne ng kambing, pwede yan. Isda, pwede yan. Seafoods, pwede yan. Tahong. Ano pa yung isdang mura lang? Yung tamban, tuyo, dilis, daing. Pwede yun. Yun yung mga pagkain dapat kinakain. Ikaw pa magluluto kung lulutuin yan. O di, tipid na tipid ka. Kasi bakit? Ang panimpla mo, asin at paminta, yun lang. Wala nang kung ano-ano pa. So, ingat-ingat po tayo, ha? At dapat maging matalino tayo, maging wise. Okay? So, nagpapaaraw at nag-walking everyday si Ate Jeng. That's very good. Tama po yan. Yan, si Ate Ella, stroke survivor din yan tulad ko. Di ba, Ate Ella? Magbabawas na yan mamili ng mga baking essentials niya. Ibili mo ng baboy, baka, manok. Kahit di ka umorder sa akin, okay lang. Pero minsan, o-order ka din. Load kayo ng live ko mamaya, nasa Shopee live po ako ng 2 o'clock. Siguro, pilitin ko na mahaba-habang oras para mamaya. Kasi kahapon po nag-live ako, 1 oras lang. Marami pang gustong bumili. So, yan. Nag-Shopee live ng inyong Ate Mabs. Kasi alam niyo naman, ang pagla-live at pagdaldal ng ganito, therapy ko yan. Dito ko lalo lumalakas at gumagaling. Nagkakasakit ako pag di ako nagsasalita. Minsan yung mga kasama ko sa bahay na uumay na nang kakakausap sa akin. Kaya ito, naghahanap ako ng kausap sa live. Ayan, so love ko kayong lahat. Sabi ni Ate Jeng, totoo po, Ate Mars. Diba? So, yun yung mga bagay na dapat nating tatandaan. So, I hope ngayong araw na to sa ating live ay nakatulong ako sa inyo at nakadagdagan ang inyong kaalaman. Huwag lang po kayong magsasawang sumubaybay sa ating live. Mag-follow kung hindi ka pa naka-follow. Mag-like and share ng video na to para marami po ang maabot itong video natin. And also, pasubscribe na rin ng ating YouTube channel. Yung mga videos natin dito, nililipat ko doon para mawala man siya dito, doon siya. Pwede nyo balikan anytime. Pwede nyo rin i-share sa inyong mga mahal sa buhay para po mabigyan natin sila ng tamang advice sa paglulokad, sa tamang paglulokad. So, yun lang po siguro ngayong araw na to at maraming salamat sa oras ninyo. At kung meron pa kayong tanong na hindi nyo nailagay dyan sa comment section, pwede nyo po akong i-message. Malate man ako ng pagsagot, pero promise, sumasagot naman po ako. So, maraming salamat sa inyong lahat and see you all again tomorrow, 10 o'clock sa atin pong live na ito. At I hope nag-enjoy kayo at nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and God bless. Thank you and God bless everyone. Always remember, God loves you. Mahal tayo ng Diyos. Kaya itong katawan na to na ating pong pinahiram ng Diyos sa atin ay ingatan natin. Isa lang to. Wala po itong kapalit. Kaya ingatan natin. Okay? By the grace of God, tutulungan tayo na pagtagumpayan natin ang paglulokad na to at kahit anong pagsubok ang kinakaharap mo patungkol sa kalusugan mo, kaya ni Lord yan. Thank you, Ate Jeng. Ayan, si Ate Ella, noong 2020, pareho talaga kami yan 2023 din yan stroke. At ngayon, ay nagbabalik loob. Nagsiseryoso na. At alam ko na sabi nga, bangon lang. Bangon. Yun lang kailangan gawin. Magsimula ulit. Tulungan tayo. Nandito lang po ang isa't isa. Hindi kayo nag-iisa sa paglulokad niyo. Thank you, Ate Ella. Maraming salamat. Low carb lifestyle tayo. God bless everyone. See you all again tomorrow, 10 o'clock ng umaga. Bye!